Whenever floods occur or severe disasters strike, Filipino resilience is always highlighted. But where do we draw the line so that Filipinos do not end up being taken advantage of? And joining us now is Mark Angelo Sanchez, Senior Lecturer at the University of the Philippines Department of Sociology. Good morning, sir, and welcome to Morning Matters. Hi, magandang umaga sa inyong lahat at salamat sa pag-imbita sa akin para i-discuss ang napaka-importanting topic na ito sa Morning Matters. Napaka-importante talaga, sir, no? Kasi it's that time of the year na naman na pinag-uusapan natin tong Filipino resilience. Alam mo, sir, itong word na resilience, actually maganda dapat yung definition yan, di ba? It's supposed to mean na we are adaptable, we are persevering. Pero dito sa Pilipinas, parang naro-romanticize siya. It becomes an excuse for government officials to be incompetent. Pero let me start off first, sir, na bakit nga ba nagiging reflex nating mga Pilipino na kapag may sakuna, ngumingiti pa rin po tayo? I will support your first statement about the definition of resilience. Kasi parang misnomer na nga siya talaga ngayon na wala nang value yung term ng resilience. Kasi resiliency means the ability of a community or individual or a group of people to bounce back from big changes or mga disasters or hazards. Pero makikita naman natin sa communities natin that they don't become stronger after that. Nakikita natin na maraming pamilya na wala ng tahanan, wala ng buhay, and it's no longer resiliency eh. And makikita natin na yung reflex or yung basic instinct ng mga Filipinos about laughing about this or smiling about this disaster or after the disasters, even during disasters, nakikita natin sa social media, is a product of conditioning na sobrang sanay na sila sa mga ganitong klaseng sitwasyon. And the only way to cope with these disasters is yung pag-smile na lang. And it's a difference na masaya talaga sila na wala na silang choice kundi maging masaya dahil ay na lang yung option nila. So it's a very, I think di na dapat term ang resilience dyan. I think it's exploitation na talaga ng ating government structures, ability of Filipinos to quote-unquote adapt sa mga ganitong klaseng situations. Oo. So parang ang nangyari po ba dito, sir, ay dahil nga masayahin, nag-a-adapt talaga ang mga Pilipino, ginawa po itong excuse ng mga politicians, sa mga government officials natin not to do their jobs. Tama po ba yun? I mean, I think the government is doing their jobs naman. I'm not going to exclude their efforts naman to somehow fix these issues. But makikita natin na it's below the bare minimum of what they're going to do, what they're supposed to do sa mga communities nito. Makikita natin ang first basic response ng ating government is very reactionary. Ano pinakamaganda example niyan? Puro ayuda, ayuda. Tapos gagawa sila ng mga, for example, yung existing natin, corruption scandal na flood control, gagamitin nila 2022, 2023, pinagmalaki ng government. Then, nung bumaha, na-exploit na lumabas yung issue ng flood control, which is another dictionary response. Hindi natin nakikita yung mga proactive or mga preventive measures in trying to solve these issues. And kung gagamit tayo ng theory, makikita natin na it's a part of it's really part of a structure na kung saan nagbe-benefit yung mga politicians because when they give ayuda, merong sense of utang na loob yung mga Filipino sa mga local politicians pag nakikita nila sila yung nagbibigay, even though public funds yung nagbibigay sa kanila ng mga ganitong klaseng quote-unquote mga ayuda. So, nasaan yung mga nasaan yung mga preventive measures? For example, dito sa apartment ko, 2 days ako na stranded dahil sa baha. I live in Pasig. So, I think last year din naman bumabaha ng ganito dito, but ngayon bumaha na. So, there's structural issues when it comes to these problems. At ang pinaka-primary response lagi is ayuda. Even though kailangan ng mga communities, ay hindi na bumaha o bawasan yung pagbabaha. Sir, also when it comes to yung baha, yung mga nangyayaring flood control issues, we also need to make the distinction. How much of it is the government and how much of it is us? So in the line of thinking of, regular Filipino citizens, ano yung mga kailangan natin pagmasdan, ano yung kailangan natin gawin as compared to what the government also needs to do? Okay. That's actually a very good question. And sa mga students ko lagi ito yung pinopoint out. Kung natin, mayroon namang ability ang mga Filipinos or tao in general to distinguish what is a public issue at sa mga personal troubles natin. As a sociology, tinatawag namin dyan is yung sociological imagination. Now, para ma-differentiate natin yan, maganda makita ng mga Filipinos that there are certain issues na labas sa control nila. For example, ang pagbabaha, matawag natin public
personal trouble lang yan pag ikaw lang ang bumaha. But when we see communities, a lot of cities are being flooded na, then there are existing structural issues para sa pagbabaha na ito. Kasi sabihin natin may personal responsibility naman talaga yung mga Filipinos, for example, sa pagtatapon ng kanilang basura. And I agree, meron personal responsibility. But meron ba tayong maayos sa dump site? Meron ang LGU pa may maayos na mga waste management system? For example, meron tayong isang LGU na na-issue na yung basura nila, tinapon nila sa isang ancestral domain ng mga AITA. So makikita ba, meron ba tayong mga existing structures for people, ay may induce ang mga people to actually throw their garbage sa mga tamang basurahan. Makikita natin, karamihan ng mga garbage system dito, tinatapon lang sa kalsada, then may dadating ng mga workers para yung mga basura itapon sa isang lugar. Hindi naman natin alam kung saan napupunta. Ang magandang example nga dyan is yung tingi culture ng when it comes sa consumerism natin. Bakit dito sa Pilipinas ay usong-uso yung mga tingi? Puro plastic yan, puro plastic. Kasi walang capacity yung mga Filipinos to buy in bulk. Kaya puro tingi, puro sachet, puro mga ganyan. Kasi ayun yung capacity ng karamihan ng mga Filipinos para sa kanilang everyday na buhay. So, sa amin kasi for example, sociology, isang mga primary framework yan is yung structures, shapes, behavior. Kasi for example, meron tayong mga Filipinos sa pumunta ng ibang bansa as tourists, hindi sila nagtatapon ng basura sa mga kalye dun. Kasi strict ang enforcement nila sa kanilang mga waste policies. Dito sa Pilipinas, na-structure na yung behavior na kung saan, dahil wala namang maayos na basurahan dyan, marami talagang mga hindi ko naman gina-justify, but makikita natin yung logic na kung saan may mga tao talaga na kung saan lang tinatapon yung basura nila. So it's still a structural issue and not a personal trouble na dapat lang tignan. Kasi there are issues na kung saan nabiyan na ng control ng mga individuals. Structures, shape, behavior. So, kung gusto po natin i-address yung ganito kalaking problema, where should it start? Kasi, sir, di ba tama rin na meron naman din po tayong accountability din sa ating part na gawin din natin yung responsibility natin na hindi pwedeng puro iasa lang natin sa gobyerno. Huwag din tayo puro, Yes. kasalanan nila, pero nagtatapon pa rin tayo kung saan-saan, di ba? Yung pag-consume din natin, hindi na rin siya makapag-cope dun sa capacity ng gobyerno to have proper waste management. Well, when it comes sa idea ng, ang pinakamagandang kasi dito is asking for accountability talaga. We have many Filipinos suffering dahil specific month ng rainy season talaga expected na mga Filipinos ng babaha. Pero pero may certain underlying issue na kung saan na parang hindi nag-a-ask for accountability kasi nabuo yung framework na kung saan wag dapat umasa lagi sa government, but we pay our taxes. We shouldn't expect na umasa sa gobyerno, but rather the government should be doing their job in the first place. Kasi what's the point of people paying their taxes? What's the point of people giving their financial due sa ating government kung hindi naman talaga nila effectively nagagamit ito? So makikita natin na tama naman yung idea na wag umasa sa government, pero there should be a limit sa ganong klaseng idea. Kasi hindi pa ba dapat hindi naman umasa, but di ba dapat mag-expect tayo sa government natin na gumawa ng mga certain policies na matanggal ang mga problema like na, for example, pagbabaha? Kasi it's somewhat illogical pag-iisipin natin. Alam mong Filipino, pag alam mong may experience sa baha at alam ng mga politicians na laging bahain sa Pilipinas. So, at given point in time, dapat na-realize na nila na ay dapat isolve natin ang baha. Pero bakit hindi nangyayari yung ganitong klaseng solutions? But so it's good that you pointed that out, because somehow Filipinos have accepted our fate na every year binabaha na tayo. Yes. 'Di ba? Parang it rains, the communities flood, and then we demand answers and politicians will, tell us or promise us solutions, and then the next storm arrives, we face the same problem again. Yes. So, how do we break this vicious cycle? Or can we break this vicious cycle through voting or through how we vote? Ayun, magandang question yan kasi papasok na tayo sa idea na what should be done, di ba? What should be done? Ito na ba talaga ang fate ng Filipinos sa tanggapin na lang ang bawat baha sa Metro Manila or sa kung anong part ng bansa? Of course, hindi. At makikita naman natin na may strong movement for that. Kasi even the power to vote ay shape yan ng mga structures
natin. So ano na dapat gawin? Education. And of course, yung education na is in a sense na hindi naging condescending but rather make them realize that their vote counts sa pagbabago ng ating lipunan at mga polisiya. Kasi we're living in an age of social media na sobrang frame na ng mga information, especially sa issue ng misinformation from certain sources, di ba? So, kailangan talaga merong holistic and ground approach for advocates and even academics and teachers na dapat yung vote, hindi lang siya simpleng dahil gusto mo ang politiko or political revenge, yung mga ganyang klase. But bumoto ka not based on the politician's name, but to vote based on their policies. Kasi we need to look beyond the personality politics na dahil dating artista to, dahil ito yung apelido niya. Walang value ang apelido kung yung mga policies naman nila ay the same lang. Kung parehas lang, wala naman nagbabago. So we need to go beyond personality politics or identity politics in terms of anong name ng politik yan. But we need to vote based on our own material experiences sa mga issue na to. Kung merong politiko na aware sa mga ganitong klaseng problema at nagbibigay sila ng isang actual policy to resolve it, then those politicians and leaders are ang kailangan nating suportahan. So parang we are expecting every voting season we are expecting different result pero we keep on voting the same people. Yes. Kumbaga Yes. yung ano ba yung kasabihan na yun, Prof, yung insanity, we keep on expecting different results pero we keep on doing the same thing. Yeah, Parang ganon. yun yung definition ng insanity according kay Einstein, or di ko sure kung sino nung quote yun, but repeating the same patterns, expecting different results, ayun yung ayoko banggitin yung term, but insanity siya to some extent. Pero dapat maintindihan kasi natin yung logic ng Filipino voters eh. Kasi maintindihan natin na maraming on the ground, for example, there are a lot of Filipino voters ang tumatanggap, for example, ng vote buying. Kasi it's kung di sila tumanggap doon at tatalo yung politiko na sinusuportahan nila, malaki ang chance na hindi sila bibigyan ng support pag may crisis. And that's a lot of that yan ng mga proseso when it comes sa mga, for example, sa mga local levels of politicking na pag di mo binoto to, tatalo ka, madidelay ka sa ayuda, hindi ka mabibigyan ng mga support. So, it's a very strong structure for people to vote for the same politicians. At meron pang for example, may isa ako na interview yung sinabi niya, mas okay nang binoto ko yung existing na politiko, hindi ko na babanggitin kung sino, kasi at least kung magnanakaw to, binibigyan kami ng suporta. Sa bago, di kami sure. Nako. So, kita natin na May mindset na gano'n. Well, sir, picking up off of Angela's question, no, na yes, people can choose when they vote during election years, but that's what, 3 years, 6 years. By the time that the next election comes around, the damage has already been done. Yeah. There are people who can pretty much never recover from the kind of losses that they've sustained through incompetence and corruption. So before the elections, in between election years, how can people demand for accountability? What is the most efficient way? Well, in terms of question of efficiency, wala nang mas malakas pa ngayon na to voice your opinions and advocacy sa social media. And makikita natin yun na pag nag-trend ng isang issue, ang bilis mag-responde, for example, ng DSWD pag may nalit sa pila or pag merong nagkaroon ng fatality habang pumipila, biglang pupunta yung government official, sasabihin na tulungan. Pero makikita naman natin na wala naman silang binago sa policy, nagpa-picture lang, tapos sasabihin na tinulungan. Pero in terms of policy, wala rin naman nagbabago, or at least wala tayong nakikitang pagbabago. So in terms of demanding accountability, ang pinaka-efficient talaga dyan is social media. Pero when it comes sa on-ground approach, walang mas makakatalo pa sa impact when it comes to face-to-face advocacies or even protesting sa streets. Kaya ako, sinusuportan ko lahat ng all manners of protest for accountability. Of course, may existing issues dyan ng politiking, kulay-kulay na ganyan. Pero dapat tignan natin yung mga protest on their policies talaga, kung anong dinedemand nila, be it for higher wages, be it for flood control scandal, and we need to keep voicing this out. So in terms of efficiency, social media yan. Pero in terms of impact, talagang on-ground protest ang mas makakapag-pressure sa mga politiko. And it's part of our democracy eh. Kaya nga nasa karapatan ang mag-protest, mag-rally, ganyan. Kasi doon makikita ng mga tao or mga leaders natin na merong taong apektado sa mga polisiya nila.
And sir, it seems the generation leading this charge, this demand for accountability is actually the younger generation, yung mga Gen Zs, as sinasabi natin, masyado silang woke. But maybe that's a good thing, because they're very in tune with our reality. So, bakit nga ba po ganun, sir, parang yung kabataan pa, yung mas aware, yung mas nagde-demand ng accountability from our government? Well, babalik tayo dyan sa pinakapaboritong kasabihan sa Pilipinas, isa sa mga paborito, di ba? Ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. And it's an effect talaga dahil yung kabataan na sa age of social media, nakikita nila yung mga issues na ito everyday at frequency, nababasa nila everyday na bakit pare-parehas ng issue. Nakakondition sa kanila yung, yes, we have to do something. We have to act on this issue na talagang hindi ko naman sinasabi walang ginagawa yung older generation. Of course, meron. Pero makikita natin na yung peak talaga ng activism ngayon is within the youth. And hindi naman bago yan sa generation natin Even back then, yung mga past generations na yun, especially during the martial law, ang youth ang mga nangunguna ng mga lumalaban sa mga dictators, even sa mga even sila Rizal, yung mga bayani natin, mga bata sila They're around 20s, they're around their early 20s when they're at the peak of their revolution, mga ganyan. So, makikita natin na dahil yung every generation talaga, pag may nakikita silang problema, they're the ones who is always speaking about it, especially sa mga, for example, every protest makikita mo puro bata. And makikita natin na merong certain effort talaga para i-criminalize yung activism kung saan-saan sila tinatag na terorista o ganyan rebelde. And it's an effort of the government or mga structures to silence these people. Pero makikita natin na there is a strong call for this. Kasi sabihin natin na huwag naman rebelde, but sabihin natin na magugulo talaga yung mga tao na yan. Magugulo yung mga aktivista na yan. Let's say for the sake of their argument, totoo yung mga sinasabi nila. Pero in terms of ang call nila, in terms of kung ano ang pinaglaban nila, in terms kung ano yung mga advocacies nila, hindi ba't pag tinanggal natin yung kulay, tinanggal natin yung tagging sa kanila, they're calling for a better society, higher wages, tanggalan yung flood control scandal, maayos sa accessibility sa healthcare, environmental preservation. Pag tatanggalin natin yung kulay dyan, they're advocating for a better future. 'Di ba? So, we should be more supportive kasi if the relatively older generation won't do it, then at least they should speak up and support these people, and they shouldn't invalidate their struggle and their efforts just because they're young. All right, thank you so much for your time and insights, Mark Angelo Sanchez, Senior Lecturer at the University of the Philippines, Department of Sociology. Thank you.